Trust God in difficult times. So, kailangan tayo magtiwala. Panlima, magtiwala tayo sa Diyos sa mahirap na panahon. Kaya sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. So, kailangan tayo magtiwala sapagkat hinihikayat tayo ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos halip na umasa lamang sa pangangatwiran ng tao o personal na kakayahan or pang-inawa. So ito'y nangangailangan nga ng ganap na pagsuko sa karunungan ng Diyos na kinikilala na ang kanyang mga plano at paraan ay mas mataas kaysa atin. So kaya nga sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala sa Diyos, ang mga mananampalatay makakatagpo ng patnubay, kapayapaan, at katiyakan kahit na sa mga pangyayari ay hindi makatuwiran. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na isang mahalagang prinsipyo para sa pamumuhay na puno ng pananampalataya na nakaugat sa pag-asa sa Diyos sa halip na pag-asa sa sarili lamang. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang pagbibigay prioridad sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanya kahit na ang buhay ay hindi umaayon sa plano. Sa halip na umasa lamang sa ating lakas, bumaling tayo sa Diyos para sa Kanyang patnubay, kaaliwan, at kapayapaan na binibigay niya kapag tayo'y nagtitiwala sa Kanya. So kaya mahalaga na tayo nagtitiwala sa Diyos dahil ito ang nais ng Diyos sa atin na tayo magtiwala lamang sa Kanya. So kaya nga ano pa ang tinuturo sa atin? Tulad na lamang sa halimbawa ni Job. Si Job, mababasa natin yan sa Job chapter 1 verse 21. Sabi niya rito, and said, sabi niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Neither the Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord, sabi niya. So kaya nga sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad din akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So ito yung sa kabila ng mga pagdurusa ni Job na pinili niya na ito yung tugon ni Job. Matapos mawala ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak, ang kanyang ari-arian, at sunod-sunod na pagkawasak sa mga pangyayari. Sa kabila ng kanyang matinding pagdurusa, kinilala ni Job ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, na pagbibigay at pagtanggap ayon sa kanyang kalooban. At pinipiling pagpalain at purihin ng Diyos kahit na sa kanyang kalungkutan. So purihin natin at purihin natin at pasalamatan ang Diyos sa kabila ng mga nararanasan ng tao. So kaya nga't ito yung sinasabi tulad ni Job, siya ay nagpasalamat dahil sabi niya, lumabas tayo sa sinapupunan na walang dala at babalik din tayo sa Kanya na walang dala. So totoo yun na wala tayong madadala kapag tayo lumisan sa sanlibutan. Kahit na wala tayong madadala. So kaya nga ang madadala natin kung tayo lumalakad sa pamamaraan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, madadala natin. So malalim na halimbawa ng pagpapakumbaba, pananampalataya, at hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos, iyon lang ang madadala natin. Kahit na nahaharap sa hindi maisip na pagkawala, sinasalamin nito ang salubin ng pagsuko at paggalang na dapat taglayin ng mga mananampalataya. Batid ang lahat sa huli ay pag-aari ng Diyos. So pag-aari tayo ng Diyos, anuman ang mangyari, pag-aari tayo ng Diyos. So kaya nga sa kabila ng pagkawala ng lahat, patuloy si Job na pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang katapatan sa mahirap na panahon ay nagpakita na ang Diyos pa rin ang kanyang pangunahing prioridad. So dapat makikita pa rin sa atin sa kabila ng mga pagsubok, prioridad pa rin natin ang Diyos na tayo ay unahin natin siya. So ano pa ang dapat nating